Ngayon sinasabi dito sa pasugo na kailangan daw yung magpapatong ng kamay sa ulo ay kailangan inihalal ng Diyos sa pamamagitan ng hula o pagtawag ng harapan. Oh, eh, kailan po si Manalo nakipagharap sa Diyos? Oh, yung humaharap sa kanya o siya'y nakikiharap doon sa nagpatol sa kanya, mga demonyo po yun, sabi ng pasugo mga kababayan. Oh, o paano yan? Ang aral po nila mga kababayan ko ay self-proclaim lang po mga kababayan ko. Yung sugo-sugo daw nila ni Manalo. Sila lang, mga miyembro lang po mga ministro lang po ang nagpapalabas ng mga ganyan po para patunayan na si Felix Manalo ay sugo ng Diyos. Base sa kanilang pag-aaral po, mga kababayan, kaya nila nasasabi na si Felix Manalo ay sugo dahil daw po sa hula ni Isaias na hindi pinapangalanan. Ah, kagaya ng binanggit po nila mga kababayan ko. Ang kinukot po nila na talata mga kababayan kay kay San Juan 1:19 hanggang 23 na hinuhulaan po si San Juan po diyan mga kababayan at natupad kay San Juan. Ngunit ang hula daw ni Isaias ay hindi pinapangalanan. Kaya isiniksik nila si Manalo. Paano po nila isiniksik mga kababayan ko? Pasugo, Hulyo 1956, page 7. Sa dalawang sunod na lathala tungkol sa paksang ito ay maliwanag na ating natiyak sa pamamagitan ng mga hula sa banal na kasulatan na si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Kaya huling sugo gaya ng ating pinag-aaralan ay sapagkat pagkatapos ng gawaing kanyang isinasagawa sa makatuwid bagay ng pangangaral ng salita ng Diyos. Oh. At wala ng iba pang sugong darating kundi ang kakilabot na paghuhukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanlibutan ito. Naku, patay ng mga kababayan ko. Oh, pagkatapos daw niya ng mangaral ay paghuhukom na. Oh, at katapusan na daw ng pag-iral ng sanlibutan ito. O ba't nandito pa yung sanlibutan? Eh wala na si Felix Manalo eh. O paano yan mga kababayan ko? Oh, hula-hula na naman. O anong ba ito? Oh. Nakabatay daw sila sa pangangaral ni Felix Manalo na nangangaral ng salita ng Diyos gaya ng binabanggit dito sa mga hula na natupad kay Juan, kay Hesukristo at kay Apostol Pablo na hinuhulaan po ni Propeta Isaias natupad sa kanila. At bakit naman ay siksik dito si Felix Manalo na wala naman talagang kinalaman dito. Kahit nga paggawa sa Biblia, wala eh. Kahit tuldok, wala po eh. Eh ba't naisiksik nila? Mga sinungaling talaga itong mga ministro na to. Pira-pira lang yan. Kung pagbabasehan naman natin mga kababayan ko, yung pangangaral daw ni Felix Manalo sa salita ng Diyos, ay nagiging sugo na siya. Eh paano yan? Paano si Kibuloy nangangaral? Eh sugo din yun. Paano naman si Soriano nangangaral din ng salita ng Diyos? Eh sugo din yun. Eh sino ba talaga? Alin ba talaga? Eh sabi ng mga INC, last messenger daw ito si last na sugo daw ito si Felix Manalo. Eh, ang tagal na niyang namatay. Bago sumipot itong si Soriano, si Kibuloy. Eh si Kibuloy ang pinakalas na
na sugo kung tutuusin. Mas matindi pa nga ito si Kibuloy kay Manalo, eh. Si Manalo sugo lang, si Kibuloy may-ari ng sanlibutan. Naloko na. O ito, pasugo na naman mga kababayan ko. Ito mga pasugo nila, nagkawin ng windang na to yung mga pasugo nila mga kababayan. Pasugo Mayo 1967, page 9. Sa panahong ito na mga wakas na lupa na nagsisimula sa unang digmaan, pandaigdig, ay tatawag ang Diyos ng kanyang huling sugo upang itatag ang kanyang organisasyon. Kung gayon, ang INC na lumitaw sa Pilipinas noong 1914 ay siyang organisasyong pinangungunahan o pinamamalaan ni Felix Manalo. Yan. Oh. Kung gayon daw, ang INC na lumitaw sa Pilipinas noong 1914. So, isa namang pasugo nila mga kababayan ko. Kasi dito sa una, sa wakas ng lupa, sa panahong ito na mga wakas na lupa na nagsisimula sa unang digmaang pandaigdig. O ito daw, yung INC nagsimula. Oh. Ito naman sa pasugo, isang pasugo naman mga kababayan, pasugo October 1951, page 26. Sa panahon ng digmaang pandaigdig ng 1914 ay may nagsiparitong mga antikristo. Sila ay nagsisiparito sa pangalan ni Kristo. O anong simbahan? Anong sikta? Anong sikta po mga kababayan ko ang nagdala ng pangalan ni Kristo? O di ba sila? O sila itong tinutukoy sa pasugo nila mga kababayan ko. Di ba? Klarong-klaro mga kababayan. Sa panahon ng digmaang pandaigdig ng 1914 ay may nagsiparitong mga antikristo. Sila ay nagsiparito sa pangalan ni Kristo. Ayun, sila. Inaamin na mismo na sila ay antikristo. Madali lang naman po sila po ang aral po kasi nila ay angkin-angkin. Pagkabasa lang ng talata sa Biblia, pwedeng angkinin, ako yan, kami yan, ganito. Wala namang claim nila yan eh. Respetuhin natin sa kanila yan eh. Ang problema niyan, ang pag-prove. Ang pag-prove ang problema dyan. Kung paano nila patutunayan na talagang sila yun, siya yun, ganun. Kahit po sino ang makapag-interpret sa Bible mga kababayan ko. Nasa Biblia nga, pangalan ng sikta mo, ikaw lang naman ang nagtayo niyan. Ito pa mga kababayan. Kung narinig ninyo po yung aral ng mga INC na inaangkin na naman ni Felix Manalo daw na siya ay binhi ni Abraham. Ito po, pasugo. Pasugo, November 1976, page 14. Ito po. The prophecy, ito na naman, hula-hula na naman mga kababayan ko. Nakasandal kasi sila sa sa hula-hula. Hula-hula hoop. The prophecy states that he whom God had chosen or taken from the end of the earth, the fulfillment of which is undoubtedly Brother Felix Manalo is the seed of Abraham. Hence he is called Jacob. Ayon. Ano daw po? Binhi daw po siya ni Abraham. Parang si Kibuloy din to. Appointed son of God daw. Si Felix naman ay binhi ni Abraham. Patutunayan natin sa Biblia mga kababayan ko kung sino po ang binhi ni Abraham. Hindi yung base sa hula-hula, angkin-angkin,
Ayun, patutunayan po natin mga kababayan ko. Mababasa natin dito sa Galatia 3:16. Ito po ang sabi mga kababayan. Ngayon, kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi. Hindi sinabi ng Diyos at sa mga binhi na gayang baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang. Oh, at sa iyong binhi na si Kristo. O yun, mga kababayan, klarong-klaro. Galatia 3:16. Si Kristo ang binhi, hindi po si Felix Manalo, mga kababayan. Oh, di ba? Oh. Kaya ang aral ng INC ngayon, mga kababayan ko, debunk, na busted. Oh, tingnan mo yung debate na ni Ramil Parba at saka ni Father Darwin sa Bohol. Yun po ang debate sa kasaysayan na nakapagtibag ng malaking porsyento sa mga INC. Marami pong bumalik sa Katoliko, mga kababayan ko. Pati ibang sikta nagsibalikan. Dahil sa debating iyon. Paano naman kasi ang aral, puro angkin-angkin, hula-hula, angkin-angkin, hula-hula. Ganun lang ano nila eh. Wala namang problema sa mga angkin. Ang problema lang kung paano nila i-prove. Hindi, wala silang mapapatunayan.